Recording yan. Okay, good evening. Okay. Good evening. Okay. Yan. Subukan nating mag-start naman ng technicals. Baligtarin natin. Huwag tayo mag-fundamentals. Technical muna tayo. So, top-down analysis. Okay. Okay. Monthly. Yan. May signal ba kanina? Nagbigay ba ng signal kanina? Parang Wala po, wala. wala no, wala. Awan. Wala. Mm-mm. Okay. On travel yata or on vacation si Coach JM? Okay. Mm-mm. Bukas pa raw siya babalik. Okay, okay. So, top-down analysis lang tayo, no? So, yun pa rin naman yung natin, yung support from the previous month. Ayan. Halos lahat naman tayo na hindi naman tayo masyadong nadadagdagan. Kaya parang consistent na tayo na alam na natin to. At the moment, yung price umaakyat, di ba? So, parang ito nangyari, imbis umaakyat siya na ganun. So, kung bababa ako ng weekly, makikita ko na, ayan, yan siya. Yan yung last week, ayan, Monday ngayon, ano? Monday, yes. Monday ba ngayon? Oo, Monday ngayon. Minsan nawawala na ako kasi Sabado Linggo may turo din ako nalilibang ako . So, last week, tumaas yung price, ano, ayan. Ayan, tumaas yung price niya. Kaya parang nabago yung candlestick formation, di ba? Parang kung dati tumaas tapos bumaba. Ngayon, mukhang on the last week of August, mukhang tataas siya. Ayan na siya. Actually, tumataas siya ngayon. Ayan. Pagka monthly ang titingnan natin. And then, kung magwi-weekly naman tayo, medyo may lumabas na, ayan, ayan. Kung magwi-weekly tayo, ayusin lang natin yung support and resistance natin. So, since suminto dito yung price last week, so pwede nating iangat dun yung blue na long dotted line. Doon sa previous week. And then, itong support dito na rin. Ayan. Or pwede rin namang ilagay mo dun sa pinaka-body. Pwede rin yun. Subjective naman ang kwan talaga. Ang paglalagay ng support ng resistance. Ayan. So, alam na natin ngayon kung nasaan yung price, di ba? So, in between support and resistance pa rin siya ng weekly. Daily, yan. So, pero yung market structure nito talaga, ayan pa rin siya. Ito pa rin siya. So, ayan. So, ito parang kinlose lang nito yung fair value gap. Tapos nag-bounce na. And at the moment, ito lang, kahit ito lang yung tingnan muna natin, ito. Although na nasa isip pa rin natin to. Ayan yung yellow, saka yung long dotted line sa taas. So, nasa isip natin yan. Hindi natin pwedeng basta-basta baliwalain yan. Kaya lang, at the moment kasi, nandito yung price sa dalawang blue. So, kaya sa isipin ko to ng isipin, ang iisipin ko lang muna itong trend na to. So, dahil naka-daily yan, di ba? Daily yan, titingnan nyo, parang sanay kasi yung mga traders titingnan nila pag ano, no?
Pero kung ito titingnan mo talaga to, ito low, high. Then this is higher low. And this is higher high. Yan pa lang. Trend na yan eh. Daily, ano? Tapos, eto, huminto dito kasi pag tumingin ka sa kaliwa, eto siya. Itong rejection na to. Kumbaga, nirespeto niya yung rejection na yan. Then, kung merong trend na uptrend, sa daily, subukan nating mag-lower time frame. 4 hours muna. 4 hours. So, ayan yung market structure. Mag-line ako. Ayan. Tanggalin ko tong box na to. Ayan siya. Ito na may ginawa natin nung Sunday, di ba? High, lower high, lower high, lower high, then break of structure. So dahil sa lower high, lower high, lower high na to, a series of lower high, ibig sabihin meron kang downtrend. Yan. Hindi man saktong-sakto, no? So, ha? Ano mo? Bumili ka. Ay, wala na ba? Ito. Yan yung dineliver kanina na libro. Yan. So, pwede tayong maglagay ng trend yan. Either dito, saka doon. Yan. So, isa na to. Pwede yan. So, ngayon dito, merong break ng trend. Meron pa ng break structure. So, kung ito ay supposed to be downtrend, na-break na yung structure ng downtrend. So, nagkaroon na ngayon ng low, high, higher high. Yan. And this is somehow higher low. So, pwede ngayon ito ay, ayun siya, ayun. So, pwedeng ito ngayon ay balikan niya to, ito. Kung saan siya nag-break doon sa kwan. Sa trend. Kung technical lang yung pag-uusapan natin, ha? Let's say technical, para bang pattern, ganon. Parang pattern. And kung kung magkukan tayo, kung tawag dito, candlestick tayo. So, kanginang maga, ayan na siya. Ayan na siya. So, eto. Candlestick, ito, indecision. And then, merong bearish engulfing. Actually, hindi nga siya engulfing eh. Medyo parang nagkon siya eh. Bumagsak siya eh, di ba? Actually, mas malakas nga ito kasi yung engulfing, ini-engulf niya yung body. Ito, hindi. Bumaba na kagad eh. So, merong rejection ng buyer, tapos rejection ng seller. So, ngayon, pero kung titingnan nyo to, eto na siya, ayan. Ayan na. Titingnan natin mabuti yan. So, kung bababa ka ng 1 hour, ayan, bababa ka ng 1 hour, ayan na siya. So, ito ngayon, na-break niya na to. Sorry, ayan, break. Parang na-break niya na yung, lagyan ko ng box na lang, para madaling makita. Yun. So, lumalabas, kung 1 hour ang pag-uusapan natin, nag-breakout na siya rito. And then, nagpo-pull back na siya, ayan. So, ibig sabihin, nasa ilalim siya somehow na itong resistance na to. Kaya lang, anong oras pa lang? Alas 7, no? Maybe we can wait for 8 o'clock to 9 o'clock. Tingnan nyo ano yung magiging resulta dito.
Kung talagang magso-solid siya mamaya ng red, medyo malaki yung chance talaga na bumaba. Ayan. Pero hindi ko rin sigurado kung didiretso mamaya bumaba kasi nga this is a breakout. And if this is a good pullback, hindi yan kaagad bumubulusok. Pag bumulusok kasi yan, mawawala na yung pagiging good pullback niya. Ang tendency kasi niyan, gaganon-ganon, dahan-dahan. So, pagka dahan-dahan bumaba yan, ibig sabihin, nahihirapan si seller ibalik yung price from this price to this price. Unlike neto, one candlestick, inangat niya. So, ganun siya kalakas. Kung nahihirapan si seller ibalik yung price kung saan siya galing, ibig sabihin, malakas pa rin yung buyer. So, kung bibilangin mo yung dami ng candlestick na yan, kung let's say, maibaba niya rito. Let's say, maibaba niya rito hanggang bukas. Kung mamaya, maaaring gaganon yan, tapos sa sideways, tapos magaganon. Ibig sabihin, mahina yung seller. Matagal bago niya na ibaba. So, ito ngayon yung pinaka-opportunity to buy. Itong area rin na to. Ayan. Yan. So, dito, may opportunity ka rin dito na mag-sell. Kaya nga lang, yun nga, medyo sisigsag-sigsag yan. Kung sanay ka ng ganito, yung hataw na ganito, medyo maninibago ka rito. Taas, baba, taas, baba, taas, baba. Anong pwede niyong gawin kung ganito yung gagawin yung trade? One time. Hindi, yung iba, nagte-trade talaga nito. Lower your lot size. Ganun pa rin. Lower your lot size. Start yung block. May naka-trade sa inyo, di ba? Malamang may naka-trade sa inyo. Kung nababasa nyo naman O, di ba? Kung nababasa nyo, ba't hindi pwede mag-trade? Ayan, kalinaw. Nasa ilalim siya. Ilang beses na, Ayun, Hindi na siya makaangat dito. Yung iba dyan, naka-trade. Ako, naka-trade ako. Ang stop loss ko hanggang dito. Pero 0.01. Kasi nga, ang iniisip ko dito, magwiwiggle talaga to. Magwiwiggle to na magwiwiggle. Hindi to yung katulad na bumagsak, dire-diretso. Yun yung nasa isip ko. Maaring tama ako, maaring mali ako, pero by my experience kasi, yun yung nakikita ko pag pullback na ganito. Kaya lang, yun ang plano ko. So, kung nasunod ko yun, okay. Para sa akin, okay yun. Kasi yun nga yung plano ko. So, ihintayin ko siya dito. Pagdating dito, doon ako medyo magtataas ng lot size. Kasi, kung good breakout nangyari, then good pullback, dahan-dahan bago nakarating, chances are, ito, pwedeng mag-bounce uli ito. Pero you have to wait dito. Babasahin muli yung candlestick. Hindi yung pagdating dito, biglang-bigla, dumating dito. Sabi, pag doon daw, babounce. Babay ka na. Hindi. You have to wait if the candlestick will consolidate doon sa area na yon. Ayan. Bawa. Sabihin na natin ito yung pula, di ba? Yung impulse na to, ito, saka ito, dito sa red na to nagumpisa. So, let us consider this as your buying zone. Nag-buy sila dyan. Di ba? Bakit buying? Bakit buying? Sige. Anyone? Bakit naging buyer zone yan? Sige. Ng institusyon. Di ba? Lagi nyo narinig buyer zone. Di ba? Narinig, di ba? Bakit? Bakit siya naging... Demand. Ha? Demand. Yes, bakit siya Demand naging zone. demand zone? Ito kasi nangyari na. Ito, nakikita na natin. Nangyari na to, di ba? Nangyari na. Then, tawag natin dito, buyer zone, sabi natin. Bakit buyer zone? Whenever we say buyer zone, di ba, parang tayo, nire-refer natin yung institusyon. Sige. Anyone? Yan, nagkaroon ng impulse dyan. Malaking- Ito yung impulse. Ito yung impulse. But the impulse is actually, okay, ayan yung impulse. Ayan. Pero yung institusyon kasi, hindi siya nagbabay ng ganyan. Ang institusyon dito nagbabay. Pero bakit siya tinawag na buyer zone? Paano nangyari nagkaroon ng buy dyan? Tingnan nyo.
Anyone? Ano ibig sabihin ng pula? Baka ngayon lang natin papag-uusapan to eh. Ano ibig sabihin ng pula bang mate? Sell. Sell. Ibig sabihin may nagbebenta. Tama. Tama, may nagbebenta. Sino yung bumili? Palagay nyo? Buyers. No, I mean, pag ito, umpisa dito, usually, ang nire-repair natin, bumibili sa institusyon. Di ba yung red na yon is sell? Sino bibili kay retailer? Palagay nyo? Na kukuha niya si institusyon. Kaya siya tinatawag na buyer zone. Actually, first time lang natin mapag-uusapan ito. Di ba? Kaya siya buyer zone. Whenever we say buyer zone, nire-repair natin institusyon. Yung retailer kasi, bumibili sila pag nakita nilang tumatakbo na. Kasi pag nakabili na rito si institusyon, dito siya magbebenta. Yan. Kaya ito, seller zone. Seller zone naman ito. So ang ginagawa naman ng institusyon, hindi naman niya binabagsak bigla yan. Kasi pag binagsak niyang bigla yan, tendency, diretso na yung price pababa. Kasi di ba, pagka may nagbenta ng marami, para bang sa palengke, maraming nagbebenta, bababa yung presyo. So para hindi mahalata ng mga retailer, ang ginagawa niya yan, ginaganyan niya yan. Ayan. Ay, sell. Ay, hindi pala, buy pala. Ay, sell pala. Ay, buy pala. Ay, sell pala. Ay, buy pala. Hanggang sa unti-unting makababayan. Hanggang sa bandang huli, masasabi mo sa sarili mo, sabi ko na bababa eh. Nung nandito pa, sabi ko bababa eh. Gaganon-ganon. Ay. Pero bandang huli, nakita mo, nasa baba na. Sabi ko na eh. Dapat hindi ako lumabas dito eh. Kaya lang, nagkakaproblema ka dito pag nandito ka. Bakit? Kasi mataas yung lot size mo. So, ang tendency, matatakot ka. Nararanasan nyo? Diba? Minsan, panalo na, kaso, tumaas uli. Ay, bigla ngayon magkakaroon ka ng dalawang loob na, ano ba talaga? Without realizing that this move is a pullback. And for a good pullback to happen, kailangan talaga mag-wiggle niya. That wiggle signifies that the seller is not so strong. And then, by experience, alam na ng iba na this is a fair value gap. And a fair value gap is para siyang bintana na nakabukas. So, isinasara niya. Yung bintana, isara mong bigla, nabasag ito, parang dahan-dahang sinasara. Yun nga lang, para hindi halata, nalilito tuloy yung retailer, dahan-dahan nilang binababagsak yan. Dahan-dahan lang binebenta yung hawak nila. And then pagdating dito, ayun na, naibenta na nila. Maaring dito, nagbenta na sila. Pagdating dito ngayon, bibili na uli. Kasi nasa buyer zone na sila uli. Ngayon, halimbawa, nagkamali ako. Imbis na bumaba, tumaas, at least, nandun ako sa 0.01. And at the same time, sinusunod ko yung plan ko na if there's a good pullback, tingnan ko kung titingnan ko. Ayan, di ba? Sell, biglang green, biglang sell. Di ba? Ganyan yung good pullback natin kung natatandaan nyo sa video. So, ibig sabihin, kaya nakasell ako, ang bias ko, bababa. Base dun sa technical analysis. Okay. Baba pa tayo ng 30 minutes. Yan. So, if this is a good pullback, hating-hati yung di ba? Hating-hati yung bearish, bullish. Ayan, hating-hati, Ayan pa, Ito, mga tapos yan. Hating-hati. And at the same time, ito siya ngayon.
This is a resistance. This is a support, turns resistance. Yan. Breakout, possible pullback. So that is the technical analysis. Subukan naman nating fundamentals. Any question, mate? Technical. Hello. Wala. Ayos, Wala. ayos. Tahimik kayo lagi Minsan nakakuha na ako sa inyo, sobrang tahimik kayo kung di ako magtanong Pero 27 naman kayo ngayon, no? Ang dami nyo. May napupulot ba kayo kahit paunti-unti? Yes, coach. Yes. Ha? Marami, coach. Meron. Ana, may Meron po. napupulot. Oo. Kasi minsan nakukuha na ako, tahimik nyo Pinag-iingay ko naman kayo, ayaw nyo naman mag-ingay. Sanay naman ako ng maingay. Nag-iisip ko Ha? Nag-iisip. Sige. Oo. Maraming napupulot, kaya Sige. tahimik. At least sana talagang may napupulot kayo. Mag-fundamentals naman tayo. Tingnan natin, Maraming fundamentals. napupulot, kaya tahimik. Tahimik Sige. Okay, fundamentals tayo. Forex pa rin, Forex Factory. Punta tayo ng news. Yan. Yan. So, ito pa lang, tingnan nyo. America's debt-fueled economy is cracking at the seam. So, doon pa lang, America's debt-fueled economy. Ibig sabihin, ang fuel na economy nila is utang. Good or bad? Bad. Ha? Bad. May Bad, utang. Bad. Siyempre, ang nagpapatakbo na ekonomiya nila, utang. Bad. So, bad for the USD. And, what will happen sa XAU? Up. Good, di ba? Kaya, Pero hindi ibig sabihin, papasok ka na. Di ba? Ibig sabihin, pagdating nung, let's say, pagdating nung price nito, alam mo na ngayon, possible na nakukuha niya, mate. Hindi ibig Yes. sabihin na bad si USD o buy na tayo kay Kwan. So you need to wait. Doon papasok yung 20% technical. Maliwanag, mate. Yes. Baka Roger. mamaya pagkatapos natin, pumasok na kagad yung iba, no? Pero tingnan nyo to, titingnan nyo yan. Pwedeng mamaya, i-break niya yan. Pwede pa rin yun. But, you follow your technical. Okay. Another fundamentals. Tingin ulit tayo. Economist, sabi niya. Economist Muhammad Erian says Jerome Powell hasn't looked forward enough on interest. Ibig sabihin, para bang hindi niya natanaw. Tama ba yun? Na dapat daw, ay matagal na siyang nag-cut na interest rate. So, ibig sabihin, kung ang interest rate ay bababa, good or bad for the US? bad. Bad na naman, di ba? So, ibig sabihin, okay, XAU, taas na naman. O, nakita to, punta ngayon sa chart. Bad USD. O, punta sa chart. Pagpunta dito, buy ka agad. O, medyo ingat. Yan. Lalo na, ayan, nakikitang ganyan, no? So, long term yung economic fundamentals. Okay. So, ano pa? Tatlo tong nakita kong news na to kanina Ayun, no? Ayan, no? US dollar struggles to recover from dovish Powell out punch. And dovish kasi kung yan, yung pababa. Tingnan natin, Buksan natin to. Baba yung rate.
The US dollar attempted on Monday to pull itself up from a 4-week low on the euro after a dovish pivot from Federal Reserve Chair Jerome Powell sent it tumbling more than 1%. So, struggle, sabi nga niya. So, not good. So, yun na naman, XAU. Kaya nga lang, kumbaga, medyo ingat, hintay tayo. So, hindi naman sinabing buy ka agad. You have to wait. So, anong plano? Ako ang plano ko, hintayin ko dito. Ganun. Ngayon, kung hindi pumunta rito, for example, dito, dumiretso rito ng dumiretso, pwede rin yun. Ang gagawin ko naman, pag dumiretso ng dumiretso, hihintayin ko naman dito. At least mag-breakout. Kung magpo-pullback, good. Ayan. Pero may diskarte rin ako minsan na pag-breakout, pumapasok ako eh. Breakout, labas. Tapos maghihintay ako. Ngayon, kung hindi bumalik, titingnan ko yung sa lower time frame kung dumidiretso. Halimbawa, sa lower time frame, okay yun ang unang plano muna ha. Unang plano is, hihintayin ko dito. Kung hindi mangyari yan, edi, halimbawa, ito, dumiretso. Diba, dito, 1 hour dito, more than 50. Pwedeng pumasok ako ng breakout, pero labas ka agad. Kasi, karaniwan bumabalik. Ngayon, pag bumalik, dito, 1 hour, punta ako ng 15 minutes. Pupunta ako ng 15 minutes, titingnan ko yung mga candlesticks sa 15 minutes. Pag yung mga candlesticks sa 15 minutes, nakakakita ko ng rejection sa ilalim, yung katawan nasa ibabaw ng resistance, yan. Mga ilang rejection. Sabihin na natin kung 1 hour ito, next 1 hour, nakakita ka ng 15 minutes, tapos another 15 minutes. So, most likely, pwedeng dumiretso. Kaya lang, hindi mo kasi makikita yan sa 1 hour ka agad. Kaya mas maganda, bumababa ka at least 30 minutes or 15 minutes. Yung kasing 1 minute, M3, tsaka M5, ginagamit ko to pagka, umangat ng ganito. Umangat ng ganyan. Ginagamit ko yan pagka, bababa ako limbawa ng ganito. Ayan. Diba ito? Ginagamit ko yung 5 minutes, i-adjust ko yung stop loss ko dyan. Pag umangat ito, stop loss, i-adjust ko riyan. Bawa, nandito yung stop loss ko. Umangat na ganon, i-adjust ko rito. Umangat na naman, dito, andito na, i-adjust ko rito. Umangat na naman na ganon, i-adjust ko riyan. Ganon yung ginagawa ko. So, yung lower time frame na yun, yung doon ko ginagamit yung pag-trailing stop. Trail, naka-trail siya. Yun yung paggamit ng quad. Pero yung 15 minutes, halimbawa, nasa 1 hour. Ulitin ko ha. Let's say, hindi nangyari yung plano. Dahil, ayun, nakita nyo, medyo nagkakaroon ng green. Sabihin na natin, hindi nangyari yung plano. Pero pwedeng mamaya, 9 o'clock, sabihin na natin, lumabas ito dito. Lumabas dito. Kung matitsempuhan ko, pwede ako mag-breakout. Pero kung hindi naman, hintayin ko siya ng 1 oras dito. Pagdating dito, nagkaroon ako ng... Pag hinintay mo ng 1 hour, hindi mo makikitang masyado. Punta ka ng 15 minutes. Pag 15 minutes na, tingnan mo kung mayroong body rito. Rejection yan. Body riyan. Rejection yan. Body dyan, rejection yan. So, medyo meron ka ng, kahit pa paano, may idea ka na malamang tataas. So, kung malakas ang loob mo, pwede ka nang mag-buy dyan. Kung hindi naman, maghintay ka ng another confirmation. Tsaka ka pumasok. Kaya lang, yung iba kasi talaga, parang ako, pag nakakakita ko nito, pumapasok na ako. Kasi siyempre, sanay na ako eh. Kahit pa paano, hindi naman ako, hindi ko naman hinahangad na malaking kumita. So, basta kumita na ako, dahil labas na. Ganun lang. Sa ngayon kasi, especially for the beginner, wag nyong i-push yung sarili nyo na kumita ng malaki
Ang i-push nyo lang muna is manalo. Matuto kayong manalo, masanay kayo ng nananalo, di ba? Kasi habang ipinupush nyo yung capital nyo ng malaking lot size, para bang ipinupush nyo na ito na yung maging pinakakuha nyo, maging income nyo, samantalang hindi pa naman, tulad ng iba, ilang buwan pa lang, baka bandang huli, yung pera nyo, sabi nga nung isang nabasa ko, ngunit hindi ka nag-trade, hindi ka nanalo. Nanalo ka pag hindi ka nag-trade minsan. Lalo na kung hindi mo babasa yung market. Halimbawa, hindi mo pa rin talaga mabasa yung market, hindi ka nag-trade, panalo ka. Kasi hindi ka natalo. Kesa yung hindi mo na nga mabasa, pinipilit mo pa yung trade mo, delikado. So, yun yung mga tinasabi nyo, mga disiplina. So, pag na-practice mo yung disiplina na yun, panalo ka na naman. Kasi hindi ka nag-trade. Kasi ang gulo na nga, hindi mo pa maintindihan. Ayan. Ako, malinaw sa akin to. Ang posibilidad nito, dito babagsak to. Pero, pwede pa rin umangat. Anong gagawin ko pag umangat? Yun yung pinaliwanag ko kanina. At least, I have a plan. So, another fundamentals. So, nag-news na tayo nung kulang. 'Di ba? Calendar. Natin calendar. So, sa calendar, today is 25, home sales. Ayun. Parang hindi ito high impact news. Pero subukan yung tingnan mamaya. 635. Base sa experience ko, gumagalaw din. 635. Di ba? Tingnan nyo ha. 627. Magiging 635. New home sale. Ibig sabihin, maraming mabebentang bahay. Tumaas. Good or bad? Anong tingin nyo? Good or bad? Maraming bibili ng bahay. Bakit sila bibili? The good, di ba? Good. Kaya very conflicting yung data ni Amerika. Nagkakaroon na sila ng problema, di bibili ng bahay. Ano mangyayari pagka good si US? Di bababa na naman to. Tama ba? Pag good si USD, Bababa ang bababa. market. Kaya merong push talaga sa ibaba. Hindi lang dahil sa technical, even yung ito naka-mindset na di ba? Naka-mindset na Sabi niya yung sales pwedeng tumaas. Di ngayon ang isip ng mga katulad natin, gaganda si US. Malamang bababa. Di ba? Kasi mina-mindset na nila yung mga retailer na bababa. Tayo ngayon, sabi natin, ride tayo kay institution. Pwede naman. Ang gagawin mo lang diyan, huwag kang bababad. Let's say, bumagsak mamaya, mag-sell ka. Sell. Labas. Yun lang. Pagdating dito, abang-abang ka. Consolidation, baka bukas, baka bukas kasi, tingnan natin. Tingnan natin. Bukas, ano bukas? 26. Consumers confidence, tingnan nyo, 97, 96, 96. 96. Hindi na naman. Ibig sabihin, hindi na naman maganda. Kasi, bumagsak yung confidence, tingnan nyo. Hindi nga yan high impact news, pero, actual greater than forecast. Actual greater than forecast. Dito, sinabi na nila, mukhang bababa. Diba? Dali. Tingnan natin. Bakit nag-e-echo? Dito, biglang bukas, nagbago na naman yung data. Good or bad? Itong forecast nila, base sa previous. Di ba, bad? Bad si USD? Ano Yes, mangyayari? Aakyat na naman si Kwan. Pwedeng umakyat na naman si Kwan. Si gold. Tapos, pag aakyat na, naka-align na dun sa news kila Powell. Dun sa interest rate cut. So, naka-align na. So, nasa isip mo na ngayon yung mga data na yon, yung news na yon. So, didiskarte ka na ngayon dun sa chart mo. Okay? So, dagdagan pa natin sa susunod na araw. Ano ba yung mga susunod na araw?
Coach, question po. Yes. Kasi yung negative 20, Mm. negative 17 po. Di ba mas mataas ang negative 17 kaysa negative 20? Yes. Mm. Okay. Ano ba itong Thank you Richmond po. Manufacturing Index? Tingnan ko nga. Bangko to ng kwan. Particular na bangko lang ito. Pangalan ng bangko. So, hindi siya masyadong kwan. Okay. Pero tingnan nyo rin. Pero hindi siya ganun ka. Akong napansin ko yung home sale. Yun yung parang kwan. At saka itong consumer's confidence. So, GDP, laging ito, no? 3, o tingnan nyo, 3.1. O, di ba? Biglang good na naman, ano? Then, unemployment claims, 235. Biglang 231, good na naman. Oh. So, syempre, pag nandito na yung kwan, pag nandito na yung price, minsan lalaro yan. Lalaruin niya yan. Kasi bakit? Kasi kung may nagse-sell, tsaka siya babay. O, tataas kunwari. Biglang sell, buy na naman sila. Kaya nga tinawag na buyer zone. Lalaruin na ng institusyon para makapag-ipon sila rito. Kasi pag nakaipon sila rito, ayun, angat na naman. And remember, our COT, hindi pa nila nako-close lahat. O, sige, bago tayo maghiwa-hiwalay, dagdagan natin COT. Nalilito pa ba kayo? Ayos pa, ayos pa. Hindi, I mean, yung pag pinagaganong-ganong ko, COT, fundamentals, medyo nalilito pa kayo? Okay lang, coach. Unti-unti nang nakuha na, no? Unti-unti nyo na nakukuha. Sana. So, XAU USD. Although na bumababa para bumili sila, remember, di ba sabi ko, hindi naman sila pwedeng mag-isang bagsak. Ibig sabihin, yung mga order nila, hindi na-execute kaagad lahat. Ibig sabihin, ganito. Bababa sila. Sabihin na natin nakabili sila. 30,000. Biglang angat. Non-farm payroll. Tapos, nag-execute ng order. Sabi nila, bibili ako. Siyempre, hindi sila bibili sa taas. Bababa. Biglang nag-execute ng 4,000. Maaring na-close yung 4,000. Pero may naiiwan pa. Angat na naman. Diba? Tapos, balik na naman. Nag-execute ng 12,000. Pero pag ito, total mo yan, marami pang order na hindi na-execute. Paano nila ma-execute yung long nila o yung buy nila? Kailangan bumalik yung price. Kaya nga, di ba, how many months na nagpapabalik-balik? Nagsa-sideways. Ngayon, merong naka-position sila na sell, 3,000 tsaka 4,000. Yung price, umangat. Ayan. Ayan. Ayan ngayon yung price. Ito. So, pwedeng yan yung benta nila. Yun yung posisyon nila na magbebenta sila. Pag nagbenta sila, naturally, yung price bababa. Siyempre, magbebenta yung maraming pera. Maraming posisyon. Bebenta yan. So, now, for us, we can ride doon. Pagka yung nagkaroon ng magandang momentum mamaya. Especially sa New York. Alam na natin, bakit New York? 95% na institusyon, London and New York. Pero since, base sa mga balita, the USD is not good, so XAU magbabounce. But you need to wait for the technical confirmation. So, there must be a consolidation, a break of structure or breakout, then pull back, then yun na. Okay? Any question, mate? So, mabilis tayo ngayon, ano? Oo. Yes. Para focus na tayo lagi sa sa ating kwan. Any question do sa natin? Other than that, sa mga tanong na yon. Wala, okay lang. Okay lang? Parang malungkot kayo. Wala kayong tanong. Hindi pa kayo nakapag-trade kanina? Wala ba nag-trade? Wala po pong magandang entry. Wala.
Coach, wala. Ako kasi pagka ako, nagte-trade din ako, kaya lang malitan lot size ko. Bakit? Tingnan niyo yung ginawa ko. Oh. Let's say pumasok ako dito, ayan yung kan ko, 142. So sa 0.1, that is only $14. Obserbahan niyo yung GBP, ha? Napansin niyo. Parehas ng galaw, di ba? Baliktad lang sila, kabaliktaran. Hindi, parehas sila. Pag GBP, parehas sila. XAU, USD. So, GBP, ang base, USD. Euro, USD. Ang baligtad, yung USD, JPY. Kasi ang naging base mo, USD. Di ba? Yun ang baligtad. Saka yung ano sir, yung GBP, JPY, baliktad. GBP, kasi yung GBP kasi exotic ito eh. GBP, JPY. Exotic ito, kaya ibig sabihin yung mga major pairs kasi, yun yung naka-pairs kay USD. Basta naka-pair kay USD, mga major pair yan. So, ang maganda nga kasi kung matututuhan natin yung kay USD, magkakaroon ka ng, let's say sabihin na natin, marami ka ng kapital. So, ano pwede mong gawin? You put 1 lot size kay Euro, you put 0.01 lot size kay Euro, kay GBP, kay USD JPY. Pwede yun. O, anong gagawin mo kay USD JPY? De-trade mo siya sa, Asian market. Kay GBP USD, trade mo naman ng London. O, kay XAU kasi, sa nakikita kong ngayon, more on London at saka New York siya. Yun. Pero mas New York ang nakikita kong kan. Obserbahan nyo na lang. Okay? So, good luck and thank you very much sa inyong kan. So, sana Thank you. pero may chance talaga to na magkukan eh. Thank you, Coach. Babagsak eh. Kaya lang ingat kayo. Hanggat hindi nyo nakikita nagmo-momentum mamaya pababa, huwag kayong pumasok. Ano ibig sabihin? At least, halimbawa, kung mag 1 hour, nakakita kayo ng halimbawa, 9 o'clock, nakakita kayo ng isa. Ganyan. Ayan, pwede na kayo mag-sell. Ito kasi, ang hirap mag-buy dito kasi ito pa siya eh. Ayan pa yung rejection yun. Matetempt ka dahil dito, pero ayun yung rejection. Huwag kang magkakamali na maaaring biglang bagsak yan. Okay? Sige, thank you very much and good evening. Salamat po. Yes, sir. Naka-record naman ito. Ipapadala ko na lang para ma-review nyo sa mga gusto mag-review.